Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Ako po si Brother Benedict Felicia, isang religious brothers sa Missionaries of Charity na itinatag ni Mother Teresa sa Calcutta. Ako po ay ipinanganak sa Paco, Manila. Nag-aral doon sa Paco hanggang nalipat kaming Makati hanggang sa nalipat naman kami sa Pasay. Bago magpasok ka ng second year, naglayas na ako. So, naglayas ako, bumalik ako sa Maynila. Dahil batang Maynila ako, sanay ako sa kalokohan. So, nagawi ako ng Pasay ulit. Doon sa BLTV noon, sa likod ng BLTV, tsaka sa gilid noon, squatter yon. At sa BLTV, stasyon ng bus, ay doon lahat ang mga magnanakaw, snatcher, mandurukot, doon nagamumugad. At sa likod niyan, ng squatter na yon, ay mga talagang sabi, ng lipunan ang ng mga nakatira. So, dahil wala ka namang pagtutunguhan, so sabit ka sa kanila. At ang nasabitan ko ay akyat bahay gang. Ang buhay ko ay nauuwi lang sa kulungan, laya, kulungan, laya, kulungan. Ganun lang. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko, lumiliit ang mundo ko. Parang kahit kaibigan ko, wala akong tiwala na eh. So, nagkasakit ako. Dumating ang nanay ko, ang tatay ko. So, yan, nangayayat ako ng gusto. Tapos yun, pumunta kayo ng magulang ko na doon na tumira sa Pasay ulit. At dinala ko nila kung saan sa ospital. Yung ospital naman, ang mga pinagdalhan, ay hindi nila maipaliwanag kung ano yung sakit ko. Basta't ang sakit ko ay paglulunok ako kahit tubig o anong papasok sa ko, isinusok ako. Kaya ako'y nangayayat, unti-unti nangayayat, naging butot balat. Nung naging butot balat na ako at sabi ko sa magulang ko, dalhin nyo na lang ako sa PGH. Kung mamatay man ako, at least mapag-aralan nila kung ano yung sakit ko. Dinala ako sa PGH at doon sa PGH, nag-umpisa na akong yung parang nakikiusap sa Diyos. Bigyan mo po ako ng isang ganun. Sana bigyan niyo pa po ako isang pagkakataon na mabuhay pa. So, parang yung marami akong pero tuloy-tuloy lang yung sakit ko. Tapos inano ko kung wala naman dapat sisihin sa sakit ko, kundi ako talaga, dahil inabuso ko ang katawan ko. So lahat ng yung pumapasok na pagsusuri ko ba sa akin. Pero kahit anong pakiusap ko sa Diyos, wala akong na magkakaroon talaga pag-asang gumaling. Hanggang sa napag-isip-isip ko, bahala ka na po, Panginoon, yun ang ko. Sinusuko ko na po ang sarili ko. Kung mamamatay na po ako, okay lang. Mula nung sinuko ko yung sarili ko, doon naman, nag-umpisa na akong tumanggap ng tubig. Una tubig, then kanin, lugaw. Then, tuloy-tuloy na yon. Tapos yun, gumaling ako. Pagbalik ng katawan ko, nawala yung mga pangako ko sa Diyos na magbabago, kung bibigyan ng pagkakataon, balik ulit ako sa dati kong bisyo. Nalulong na nga ako sa drugs, sa Tapos, napag-isip-isip ko na naman, mali ata ang buhay ko. Ganun. Kailangan ko talaga siguro baguhin
Kasi nandun kami sa squatter ulit. Balik ako sa dating buhay. Dumating ang panahon na sabi ko, kailangan lumayo ako rito sa Pasay. Lumayo ako sa Pasay at napunta ako ng Bulacan. Doon sa Bulacan, mayroon doon isang bahay ampunan. Si Father Boyet ang nag-aalaga. Sabi nila ay Mother Teresa ng Bulacan. So, diocesan na priest siya. Every 15 day, Quincenas, tsaka katapusan, pumupunta ako ron. Pinahatid ng amo ko yung parang donation niya sa bahay ampunan. Nakasobre yon. At pag nandun ako, ay tumutulong-tulong ako mag-alaga ng matanda, magpaligo, maglaba, gano'n. Tutulong-tulong lang ako. Ako rin na kasi ang nagkumukuha ng mga pautang namin ng gasolinahan, mga suki. So isa ang sa suki namin ng ay ang Cathedral, Malolos Cathedral. By that time, maraming poster sa Cathedral. Dahil nag-iintay lang naman ako, so nag-ikot ako, nagbasa-basa ako. Basa-basa. Mga vocation campaign posters. So, basa-basa. Napatapat ako doon sa poster ng Missionaries of Charity Brothers. Nakita ko yung caption nila doon. Isang puso na sa baba ay kamay nakaganon. Ang kamay, ang puso ang. Tapos, ang caption, ang nakasulat ay, "Give me your hands to serve. Give me your hearts to love." Hanggang sa pag-duty ko sa gabi, cashier, yun lagi ang mapasok sa isip ko. Give me your hands to serve. So, napag-isip-isip ko, nga. So, sumulat ako sa kongregasyon na ang motibo ay hindi pure. Ang motibo ko ay mabago lang ang Pasko ko. Na hindi laging sabog sa drug, tapos pagka kapaskuhan ay magsasabong, ganun lagi ang ng Pasko ko. So naisip ko baguhin ang Pasko ko. So sumulat nga ako. Hindi naman tinugon nung mga brothers. Sa halip, pinadala nila akong sulat, January na. So lipas na yung intention ko. So binasa ko lang, tapos tinapon ko sa basurahan. By February, yung mga brothers, binisita si Father Boyet. Kasi mga magkakilala sila. Si Father Boyet naman, tagtanong sila kung kilala ba ako. So, dahil kilala ko si Father Boyet, so sinamahan sila ni Father Boyet sa trabaho ko. At doon niya nila na sabi, kailan ka ba mag-a-apply talaga sa amin? Sabi ko, hindi ko naman masabi na wala na akong interest. So, sabi ni Father Boyet, ako bahala sa'yo. Sige, ngayon pa lang sumama ka na sa kanila. Ako bahala sa amo mo. Sabi ko, ay hindi naman yung kadali, Father eh. So, magpapaalam na lang, kaya ko naman ang mga amo ko. So, paalam ako, humingi ako ng 2 weeks vacation. So, punta ako sa brothers. So, nakita ko ang buhay nila. Simple lang. Simpleng pamumuhay, simpleng pananamit. Wala namang kagarbuhan. At tapos yung apostolate, yun, sa kalsada, sa tala, sa ospital, sa jail, bibisita. Oh, wala naman ako naramdaman na sabihin ay tinawag ako ng Diyos para sa bukasyon na yun. So wala lang, yun lang, ganun lang, simple lang. Tapos pag uwi, tapos ng 2 linggo, ay ko, bistahin ko nga mga magulang ko. By that time, ang mga magulang ko ay nasa Alabang na. So, binisita ko sila. Tapos nakita ko yung rosaryo sa ng mother ko. Sabi ko, Nay, pwedeng mahingi yung rosaryo na yan. Sabi ng nanay ko, o sige, dalhin mo. So, dinala ko. At doon, mula doon, lagi ko nang hawak yung rosaryo, nagro-rosaryo ako. Kahit nakaupo ako sa nagro-rosaryo ako.
Tapos pagdating ng October, magbe-birthday ako, paalam ako sa amo ko. Kung pwede akong humingi ng 3 days leave. Sige, nakapunta. Sabi ko, uwi lang ako sa amin. Pauwi na ako sa Alabang, yung community ng brothers ay nasa Muñoz. So pagdating ng Muñoz, naisipan ko, bisitahin ng mga brothers. So bumaba ako. Pagbaba ko ron, ay Peace Day ng Mary Mother of the Poor. So maraming tao. Dala-dala ko yung bag ko. Kasi sabi ng mga brothers, ay, papasok na ako, magbabrother na si Boy. Sabi ko naman, hindi ko naman masabing hindi. Kaya lang, kinuha nila yung bag ko kasi nga, maraming tao. Sige, okay lang yan. Nung nag-uwian na yung mga tao, tapos na, sabi ko, akin na yung bag ko at uuwi na ako. Sabi, ay, kala namin, mag-join ka na sa brotherhood. Ayun. Sabi ko, hindi pa. Stay ka na lang muna dito ng one day. Mamayang hapon may adoration tayo. Sa hapon, adoration tayo. Tapos may konti pang salo-salo. Sige. Hindi naman ako. So nag-stay ako. Sa adoration, ewan kung anong nangyari. Naramdaman ko na. Mama Mary, yun ang sabi ko. Kung ito na po ang tugmang araw, tugmang panahon, so iiwan ko na ang lahat. I will join the brothers. At mula doon, wala akong pinagsisihan. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Meron lang isang pagkakataon na tumatag yung pananalig ko talaga na sabi ko, hindi ko talaga iiwan ano man ang mangyari sa akin, hindi ako iiwan ang bukasyon ko. Ito ang nakatalagang buhay para sa akin. Kasi, nung itinayo yung bahay na to, noon ay wala kaming kapera-pera, brothers. Kung ano yung mahihingi namin sa madre, yun lang ang pagkain namin. So, dahil paikot-ikot kami kung saan nag-apostolate, so nag-isip ang brothers, magtatayo na lang tayo ng bahay ampunan natin. So, ni-request sa India, magtatayo ng bahay ampunan. Kailangan namin ng pera. So, pinadala ng pera, pinabibili ng lupa. So, naghanap kami ng lupa, Cubao, mahal sa Cubao, di natin kaya. Tapos dito nga, pumunta kami, ito yung nabili. Murang-mura lang ito noon, 300 per square meter. So, ang ano ngayon, pagpapatayo, walang ibinibigay ang kongregasyon na pondo. So, isang taon na nakatiwangwang yung lupa, wala pang nangyayari. Mga brothers, kailangan siguro mag-umpisa na tayo ngayon. Kung talagang totoong gusto nating magkaabayan, kailangan gumalaw tayo. Binigyan kami ni Cardinal C ng 500,000. Pupunta kami sa Caritas. Binigyan kami ng Caritas 500,000. So may 1 million na kami. Yung 1 million na yon, ginawa namin, tinuruan kami, may nagturo naman, ipaano nyo, bidding. Kung sino yung mananalo sa bidding, yun ang magtatayo. So ang bidding ay, nananalo ay 8 million. So 8 million ang ng bidding ng bahay. So ang pera namin ay 1 million. So nag-umpisa ang construction. Yung marami kami brother noon, mga 40 kami. Ang brothers, Pilipino lahat yon. So, yung ibang brothers nag-suggest, magpaano tayo, bingo social para magkapera. Kaya magparapol para magkapera. Ayan. Yung iba namang brothers ay, we have that trust. Ako, I belong to that brother. Kasabli ako ron. Kung yan ay kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng bahay ampunan, hindi matutupad yan kahit wala tayong gaano. Hintayin lang natin yung tamang panahon, darating yan. Ang pangangailangan natin.
Ah, yun ang naano, walang nag ano ng mga raffle o mga ano. So, nangalahati na yung construction. So, naningil na yung construction. Kalahati rin ang ibabayad mo, 4 million. Eh kami naman ay siyempre, talunan. Okay lang. Ano. So, solusyon, mangungutang tayo pera sa madre. So, tawag sa madre, kung may pera ka sila, at mangungutang kami ng 3 million. Pumayag naman ang madre, sa kunin nyo, yung araw na kailangan nyo na bayaran. So, that day, tomorrow, magbabayad kami, di ba? Ngayong araw na to, papunta na kami sa madre. Dumaan muna kami sa bangko. Pag daan namin sa bangko, pa-update namin yung passbook. Kung ano. Kaya nararamdaman ko na naman na maiiyak na naman ako. Kasi pag kinikwento ko to, maiiyak talaga. Pag labas ng passbook, more than 10 million ang pera. Hindi ko alam. Walang nakakalam kung saan yun. Kaya nakita ko yung ano, doon talaga naiyak na ako, umiyak na ako. At mula roon, na ano ko na, huwag ka lang bibitaw, hindi ka pa babayaan ng Diyos. Hindi ka babayaan niya. Andyan lang siya. Sa tamang panahon, yung kailangan mo darating. At yun ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na sa panahon ng mga pagsubok na dumarating dito, yun ang kinakapitan ko. Yung karanasan na yun, na hindi kami pinabayaan ng Diyos. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. Andyan lang ang Diyos. Tayo bilang tao ay nag-aalala, nangangamba, nag-aano. Pero kung kakapit ka talaga sa Kanya, hindi ka bibitaw, hindi ka rin niya bibitawan. Huwag nating i-focus ang inyong panahon sa mga pag-iisip o pag-aalala. Magtiwala tayo sa kabutihang palad ng Diyos, sa divine providence na tinatawag niya. Magtiwala tayo roon at darating talaga ang hinihiling natin sa tamang panahon.